Nakilala ni Hana si Apollo Martinez nang gabing tumakas siya. Dinala siya ng lalaki sa hotel na tinutuluyan nito. Sa una hindi pinagkakatiwalaan ni Hana si Apollo, pero ng mga sumunod na araw ay napatunayan niyang mabuting tao ito. Sapat nang naging tulong ni Apollo sa kanya para makauwi si Hana ng ligtas sa kanilang probinsya. Pero may isang trabahong inalok sa kanya si Apollo bago siya umalis. Isang nakakatuksong alok para sa isang gaya niyang nangangailangan at natukso nga si Hana. Hindi nga lang niya naisip na sapat na ang 10 araw para magbago ang buhay niya. Hana's POV. Naramdaman ni Hana na pumaikot sa kanyang bewang ang mga braso ng lalaking lumapit. Gawin na natin ngayon yung plano. Anas ng pamilyar na boses. Hindi ka naligtas sa mga susunod na araw. Si Elmer ang nasa likuran ni Hana. Elmer sa iniwan nilang probinsya pero sa lugar na yun ay kilala ng lahat bilang Rio. Bouncer ng 5 araw, macho dancer na ika-6 na araw sa bawat linggo. Paborito ni Esperanza sa lahat ng mga lalaki sa Neon Place. Marahang hinapit ni Elmer palapit ang katawan ni Hana na kung ibang tao ang gumawa ay nagpumiglas at nagtititili na siya, pero dahil ito lang ang tanging mapagkakatiwalaan niya sa malaimpyernong lugar na yon ay nagpaubaya ang dalaga. Lumabas ka na, ngayon na Hana. Bulong nito. Gumapang kamay pababa sa bewang niya at pasimpleng pumaloob sa bulsa ng kanyang maikling palda. Number ko at perang sapat para makalayo ka rito. May taxi na naghihintay sa'yo sa tabi ng drugstore. Doon ka sumakay. Lakad na. Tawagan mo ko kapag nakalayo ka na. Patuloy na bulong nito. Nagkunwaring pinapagapang ang mga labi sa balikat niya at hinahagod ang braso niya. Dumaan sa tapat nila si Dahlia, ang isa sa mga bituin sa lugar na yon. Isa sa iilang babae na nasa edad na. Karamihan ay minor de edad na hindi na nakawala. Sip-sip si Dahlia kay Esperanza o Mami, ang bugaw na nagpapatakbo sa Neon Place at kontak ng kababayan niyang si Miriam na nanloko kay Hana kaya siya napadpad sa putikang iyon. Music and Lights, yun ang pangalan ng music bar. May hindi kilalang banda nga ang tumutugtog sa lugar at yun ang nabungaran ng sino mang pumasok doon. Pero panlansi lang yun. Ang totoong mukha ng Music and Lights ay makikita pagpasok sa tagong pinto na naglalagos sa sekretong lugar, ang Neon Place o Neon. Natawag na lahat sa tagong lugar na yon kung saan ay may mga parokyano ni Mami lang ang nakakapasok. Nasa lugar na yun ang entablado kung saan nagsasayaw ng hubad ang mga bituin ng Neon Place. Nandoon din ang 2 VIP rooms para sa mga parokyano na hindi na gustong lumabas at 3 pang maliliit na silid para sa parokyanong maikling oras lang ang binabayaran. Ang lahat ng waitress na nasa Neon ay nilalabas ng mga parokyano sa presyong takda ni Mami. Ilan sa mga yun ay sanay na sa ginagawa at ang karamihan ay katulad niyang nasadlak doon at hindi na nagawang makatakas. Mas marami ang bilang ng mga minor de edad. Isang lugar lamang tinutulugan ng lahat ng waitress at nakakandado yun sa umaga at sa madaling araw naman ay may bantay sila. Sa oras ng trabaho lang sila malayong nakakaikot-ikot sa paligid kaya marahil yun ang oras na sinasamantala ni Elmer para isagawa ang pinangakong tulong sa kanya. Hinigpitan ni Elmer ang yakap sa kanya. Nagpaubaya siya sa halik nito sa gilid ng kanyang leeg at paghaplos sa katawan niya. Alam ni Hana na ginagawa lang nito yon para ipakita kay Dahlia na abala sila sa isa't isa kaya sila nasa sulok at madilim na bahagi niyo ng Neon. Sige Rio, ani Dahlia sa nakakalokong tono. Pagsawaan mo ng gagang yan. Ang nagpapanggap na inosente habang may oras ka pa. Hindi ka naman siguro gago para isiping pagbibigyan ni Mami ang pabor na hinihiling mo habang buhay, no? Bilang ng araw ng babae mong yan, maraming parokyano na naglalaway sa katawan yan. Saka humalakak si Dahlia, puno ng mali siya, marumi. Pasalamat ka, nagpapasok ka ng pera kay hindi ka matiis ni Mami. Naintindihan ni Hana ang ibig sabihin ni Dahlia. Isa si Elmer sa dinarayo ng mga bading at matrona sa Neon tuwing Sabado. Isa si Elmer sa 3 lalaki na nagsasayaw sa entablado sa ganoong araw, yun ang sabi nito. Pagsawaan mo na siya habang may oras ka pa. Ang tinutukoy ni Dahlia na pabor na hiningi ni Elmer kay Mami
ay ang panatilihin siyang waitress hanggang sa handa na siya. Umaasa si Hana na may tataka siya ng lalaki bago siya maging handa sa tunay na trabaho ng mga babae doon. Hindi siya kailanman magiging handa sa trabahong iyon, kaya alam ng dalaga na sinabi lang yun ni Elmer para magkaroon ito ng sapat na oras para itaka siya. Kung paanong napapayag ng kababata ang mukhang perang si Mami ay walang idea si Hana. Siguro'y tama si Dahlia, malakas si Elmer sa bugaw na yun dahil nagpapasok ito ng pera. Nilampasan sila ni Dahlia, hindi niya kailangang sundan ng tingin ng babae para malamang halos subad na ito sa suot ng lace underwear. Sasalang ito sa entablado maya-maya at walang ititirang saplot sa katawan. Alam niyang matutulad siya kay Dahlia sa mga susunod na araw pagkatapos pagsawaan ng katawan niya ng mga lalaking regular na naroon. Iniisip pa lang ni Hana ang mga parating na araw ay abot-abot ng kilabot ang hatid sa sistema niya. Ngayon siya mas naniniwalang ang mga taong hindi bumibitaw sa Panginoon ay patuloy din na ginagabayan gaano man kadilim na landas ang babagsakan ng mga yon tulad niya. Akala ni Hana ay malulubog na siya sa putikang iyon, pero isang tagapagligtas ang natagpuan niya sa katauhan ni Elmer. Kababayan niya si Elmer at kababata, magkaklase sila sa elementarya. Nawala na lang ito sa lugar nila pagka-graduate nila ng elementary. Ang balita ay lumuwas ang binatilyo ng Maynila. Hindi naisip ni Hana na sa lugar na yon umiikot ang buhay ni Elmer ngayon. Mag-iisang linggo na si Hana sa Neon bilang waitress. Siya ang bukod tanging waitress na hindi na ilalabas ng mga parakyano ni Mami dahil kay Elmer. Alam niya hindi lang yun ang nais gawin ni Mami sa kanya. Lalo't pataasan ng alok ang mga regular na naroon, mailabas lang siya pero pinagbigyan ng bugaw si Elmer. At ng gabing iyon ay tinutupad ni Elmer ang pangakong tulong, yun sa lalaki. Ayon sa lalaki, tama nang ito ng malubog sa putikang iyon dahil yun na ang mundong kinasanayan nito, pero siya ay hindi nababagay doon. Nangako itong gagawin ng lahat para maialis siya sa lugar na yun. Sige na Hana, bulong ulit ni Elmer pagkaalis ni Dahlia. Maglakad ka lang ng normal, hindi ka sisitahin ng gwardya bago yan at dikit kami. Sumakay ka sa taxi naghihintay sa'yo doon at pagkatapos huwag ka nang lumingon kahit na anong mangyari. Sunod-sunod ang pagtango ni Hana. Salamat Rio. Sinuot nito sa kanyang jacket. Pinisil ang balikat niya, tinulak na siya palayo sa katawan nito. Patuloy siya sa pag-usal ng panalangin sa isip. Alam niyang hindi siya ligtas hanggat hindi nakakalayo ang taksing sinasakyan niya. Matiwasay na nakalabas ng lugar si Hana. Dalawang taxi ang nakita niya na nakagarahe sa tapat ng drugstore na binanggit ni Edgar. Wala ang driver ng isa kung kaya sa pangalawang taxi siya sumakay. Umalis na tayo Manong, ngayon na ho, pakibilisan. Kung hindi napansin ni Hana na nanginginig ang sariling boses ay hindi rin niya mapapansin na nanginginig din ang pati mga kamay niya. Umusad ang taxi na hindi man lang niya nagawang tignan ng driver. Abala sa labas ang mga mata ni Hana. Mabilis ang kabog sa kanyang dibdib habang inobserbahan ng mga nakasunod sa kanila. Pakibilisan ho, pakibilisan. Kailangan ko makalayo kaagad. Hindi mapakali ang nanginginig niyang mga kamay. Saan ba tayo, miss? Natigilan si Hana. Saan nga ba siya pupunta ngayon? Simbahan ang unang naisip niya. Simbahan? Hindi niya alam kung saan, pero simbahan lang talaga ang nasa isip niya. At habang nakasubsob sa nakasarang pinto ng simbahan ay nilabas ni Hana ng halo-halong emosyon. Kailangan niyang gawin iyon para makahinga ng maluwag. Nag-breakdown siya ng mga sumunod na sandali. Apollo's POV. Hindi niya kilalang babae kaya hindi maintindihan ni Apollo kung bakit apektado siya sa nakitang pagyugyug ng mga balikat nito. Matapos sumubsob sa nakasarang pinto ng simbahan, dapat ba siyang matuwa sa kapalaran niya ng gabing iyon? Napailing si Apollo, maya-may napahagod sa batok. Unang gabi niya sa Maynila, pagkagaling niya sa airport kaninang hapon, iniwan lang niya ang gamit sa hotel at tumuloy siya sa bahay ng kaibigang si Jonas. Napahaba ang kwentuhan, inabot na siya ng hating gabi sa bahay nito. Sa pilitang ipinagamit sa kanya ng kaibigan ang kotse para mapaniwalang ex-girlfriend turned stalker na wala ito sa Maynila at ibang tao ang gumagamit ng sasakyan. Natawa na lang si Apollo nang sabihin ni Jonas na nasa talyer pala ang sasakyan tinutukoy nito sa kagagawan ng ex-girlfriend na pinag-uusapan nila. Kaya gamitin na lang daw muna niya ang isa sa mga taksing pag-aari nito.
Ipapakuha na lang ni Jonas ang taxi sa driver pagkahatid sa kanya sa hotel. Gusto niya mag-drive kaya tumanggi siyang magpahatid. Nagbigay na lang siya ng oras para makuha ng driver ang taxi pagkahatid niya ng iba pang gamit na kailangan niyang bilhin bago bumalik sa hotel. Dumaan si Apollo sa drugstore para bumili ng food supplements na hindi niya naisama sa mga gamit. Salamat na lang at bukas ng 24 hours ang drugstore na yon na nadaanan niya. Nagulat pa siya nang hindi pa man nakakalabas ng sasakyan ay nagmamadaling pumasok ang babaeng naging pasahero niya. Hindi na nasabi ni Apollo na hindi for hire ang taxi na makita niya ang panik sa kilos ng babae. Nanginginig din ang mga kamay nito habang hindi mapakali sa pwesto. Lingon ng lingon na para bang hinahabol ng masamang loob. Natagpuan na lang niya ang sariling pinagbibigyan ang pakiusap ng babae na lumayo na sila. Hindi nito kailangang ulitin ang sinabi para malaman niyang may tinatakasan at sa anyo ng babae ay may kutob siyang lalaki yun na nagtangkang gawan ito ng masama. Hindi inaasahan ni Apollo na sa simbahan ang sasabihin itong destinasyon. Wala sa ayos ang babae kung husgahan niya ito base sa pisikal na anyo. Ang kutob niya hindi ito ligtas sa pinakamalapit na simbahan kaya dinala niya ito sa simbahang malayong malayo sa lugar na pinanggalingan nila. Hindi inalis ni Apollo ang tingin sa babae. Pagkalipas ng 15 minuto, inayos na itong pagkakatayo. Nakatalikod ang babae sa direksyon ni Apollo pero nakita niya pag-angat ng kamay nito para tuyuin ang mga luha. Hindi niya napigil ang lihim na humanga rito nang huminga ito ng malalim. Tumuwid ang mga balikat at tinaas ang mukha na para bang naisabihin sa mundo na kaya nitong harapin ulit ang buhay. Humarap ang babae sa direksyon niya, huminga ulit ng malalim. Tumingal at nagbuga ng hangin. Magaan na mga hakbang nito pabalik sa taxi. Bugtong mga matay maaliwalas ng mukha ng babae. Tough babe, sa isip niya habang nakasunod ang tingin sa bawat paghahakbang nito. Hindi siya naging interesado sa kahit kaninong babae dati. Isang babae lang ang nakikita niya hanggang ng mga sandaling iyon, si Crystal lang. Ngunit may kung ano sa babaeng ito na humahatak sa interes niya. Gusto niyang malaman ang dahilan ng takot nito. Gusto niyang malaman ang nagpapapigat sa dibdib ng babae para umiyak ng ganun na lang. Gusto niyang mas kilalanin ito. Pumasok ang babae sa backseat at tahimik na naupo. Saan tayo ngayon? Tanong ni Apollo. Sa ligtas na lugar na pwede kong tuluyan, Manong. Wala bang nabanggit si Rio sa inyo? Hindi na nito naituloy ang pangungusap matapos mag-angat ng mukat na pagmasdan siya. Pinigilan niya mapangiti ng umawang ang mga labi nito. Rumihistro rin sa mga mata ang gulat na para bang hindi makapaniwala sa nakikita. Huling-huli ni Apollo ang pagnunok ng babae. Hindi na niya napansin ang huling sinabi nito. Naaliw siya sa reaksyon ng babae sa kanya. Sa kabila ng suot nito, sa palagay ni Apollo, hindi ito isa sa mga babaeng nababagi sa kalye sa kalaliman ng gabi. Itutuloy niya ang unang naisip kanina. Dinaanan niya ng tingin ng simbahang iniwan nila. Nakamasid nga sigurong Diyos ng mga sandaling iyon kaya sa taxi niya sumakay ang babae. Hindi nga niya ito pababayaan na lang basta pagkatapos ng mga nakita niya. Sa ligtas na lugar, Miss. Hannah's POV. Isang lalaki nakaputing bathrobe na hindi nakabuo ng pamulatan ni Hannah paggising niya. Palakad-lakad ng lalaki sa silid at may kausap sa cellphone. Ilang segundo bago nag-sink in sa kanya kung nasaan siya, sabay lang ang pagsinghap niya sa pagbalikwas ng bangon. Natigilan ng lalaki, humarap sa direksyon niya. Kaagad inilayo ng dalaga sa hantad na katawan ng lalaki ang tingin. Inipit ni Apollo sa tenga at balikat ang cellphone para ibuhol ang robe na suot. Pagkatapos gawin niyon ay ngumitito sa kanya tinuloy ang pakikipag-usap sa cellphone. Wala sa loob na niyiko ni Hannah ang sarili. Napasighapuli siya at animo ay pagong na inuklo para kubli ang katawan sa ilalim ng kumot matapos niyang makitang suot pa rin niya ang halos subad na niyang uniform sa neon. Saglit na pinakiramdaman ni Hannah ang sarili. Wala naman siyang kakaibang nararamdaman sa katawan at may kumot pa siya. Boots lang ang hindi niya suot. Ibig sabihin mabuting tao nga si Apollo. Hindi pala katulad ni Apollo ng mga lalaki sa neon na kulang na lang ay sunggaban siya. Hindi na gustong isipin ni Hannah ang naging kalbaryo niya sa bawat gabing pinagpipiyastahan ng katawan niya. Hindi lang ng tingin ko hindi na mga walang pahintulot na haplos na laging nagpapatindig ng balahibo niya. Salamat na lang at nakatakas na siya sa impyernong iyon bago pa niya pandirihan ang sarili. Good morning, kaswal na bati ni Apollo matapos ilapag ang cellphone.
Pwede ka na mag-freshen up. Gamitin mo na muna yung damit kong kakasya sa'yo. Magpapahatid ako ng foods. Mag-breakfast ka habang wala ako. Mag-uusap tayo pagbalik ko, okay? Marahan siyang bumangon, hila pa rin ang kumot para itakip sa katawan. Wala nang itinagong uniform niya. Kaya kailangan niyang ibalabal sa sarili ang kumot. Napansin niya nakasuot na si Apollo ng shorts at puting t-shirt at mas bata pa palang lalaki kaysa sa inaakala niya. Saan ka pupunta? Ang ibig ko sabihin, kailangan ko na umalis. Hindi na kita hihintaying bumalik. Umangat ang mga kilay ni Apollo kaya napatigil si Hana. Aalis ka ng ganyan na suot? Tanong nito. Bumaba ang mga mata sa bahagi ng dibdib niyang nakalitaw. Hinila ulit ni Hana ang kumot hanggang sa may leeg niya. Nawala sa isip ng dalaga na wala nga pala siyang ibang damit na masusuot. Lahat ng gamit niyang hawak ni Mami. Pati mga identifications, pera at iba pang mga dokumentong dala niya mula sa probinsya para sa inakala niyang marangal na trabahong dadatnan niya sa Maynila. Nangako si Elmer na kung swertehin raw ito ay may babalik sa kanyang mga gamit pero binalaan na siya ng kaibigan na huwag masyadong umasa. Kailangan mo ng damit, sabi ni Apollo at ngumiti. Para bang ang bait-bait nito tuwing umingiti ng ganoon. Nang mga sumunod na sandali nag-init na ng hustong mukha ni Hana habang sinasagot niya mga tanong ni Apollo tungkol sa size niya. Hindi lang kasi damit ang tinanong nito, pati na rin ang size ng mga panloob niya. Nahiling ni Hana na lumubog na lang sana siya sa pwesto nang makitang napapangiti ang lalaki nang palabas na ng silid. Lumingon si Apollo, hustong nasa tapat na ng pinto. Hana, ang sinabi mong pangalan mo kagabi tama? Tumango siya. Is that your real name? Tumango siya. Hyacinth Hana Arcega. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. May kapatid ka bang Rose, Jasmine or Dahlia? Rose ang ate ko, busy naman ang bunso namin. Tres Marias daw kami kaya pangalan sana ng mga santang ipapangalan sa amin ni nanay. Pero si tatay naman, bulaklak ang naisip. Oh, anitong lumapad ang ngiti. May hilig pala sa flowers ang tatay mo. Panatag na siyang tumugon ng tipid ng ngiti dito. Ikaw, saan naman galing ang pangalan mo? Sa hilig din ng parents mo? Si Dad at si Tito Zer, mukhang mahilig sa Greek mythology. Apollo ang binigay na name sa akin eh. Only child ako ng mga overly protective parents ko. Ang nag-ibang pinsan ko naman, Argus ang pangalan. Pareho ba kayong mukhang Greek god ng pinsan mo? Magaang tanong niya para may mapag-usapan na lang. Ako lang ang mukhang god. Agad na sagot nito. Kinindatan pa siya. And that's a secret. Natawa si Hana, hindi na niya napigilan. Matagal na nagtama ang mga mata nila ni Apollo habang itingiti rin ito. Siya ang una nagbawi ng tingin. Hindi dapat pero gusto niya ang lalaki. Hindi siya madaling ma-attract sa isang lalaki kaya bago sa kanyang nararamdaman para sa binata. Hintayin mo na lang ang breakfast, sabi ni Apollo at tinuloy ng pagbubukas ng pinto. Apollo, lumingon ito. Salamat ha. Ngumiti si Apollo at tumango. You're welcome. Magpahinga ka na. At tinuloy na nitong pag-alis. Mahabang sandaling nakatitig lang siya sa nakasara ng pinto. Ginagabayan nga siya ng Diyos. Good Samaritan ang natagpuan niya ng sandaling kailangan niya ng tulong. Umangat ang kamay ni Hana sa pendant ng kanyang kwintas na bigay ng ama. Nabili nitong huwag niyang tatanggalin sa katawan. Naging habit na niyang ikulong sa palad ang crucifix pendant na yun sa mga pagkakataong nag-aalala at natatakot siya. Pumikit si Hana at paulit-ulit na bumulong ng panalangin ng pasasalamat. Pilit na itinaboy ni Hana ang hindi normal na reaksyon ng puso niya sa titig ni Apollo. Kakaiba na naman ang pintig sa kanyang dibdib. Dumating ang lalaki mag-aalauna ng hapon. Bitbit ang mga damit at underwear na ready to wear na raw ayon dito. Hindi napigilan ng dalaga ang pag-iinit ng mukha. Lalo siyang naging hindi komportable nang hagurin ng tingin ni Apollo ang katawan niya. Suot niya ang isa sa mga long sleeve shirt na iniwan nito bago umalis. Ngumiti si Apollo. Huling inabot sa kanya ang plastic ng toiletries. Gutom ka na ba? Medyo natagalan ako sa labas. May ilang bagay pa kasi akong inasikaso. Parating na ang late lunch natin. Okay lang ako, Apollo. Salamat. Mas gusto ko yung suot mo ngayon kaysa yung kagabi. Kasual na sabi nito. Paborito kong shirt yan. Bagay pala sa'yo. Nag-init lalong mukha niya sa titig nito.
Masyado na kitang naabala, nasambit ni Hana. Pasensya ka na. Gusto ko nga na may nangaabala sa akin sabi ni Apollo at lumipat sa mga mata niya ang titig. Papaligiran ako ng tao madalas pero huminto ito at huminga ng malalim. Tumingin lang siya rito, naghintay sa susunod na sasabihin ng lalaki. Alam mo ba yung pakaramdam na hindi na naman itinuloy ni Apollo ang sinasabi. Sa halip ay dinugtong ang never mind. Ibinagsak nitong sarili sa kama na parabang pagod na pagod. Natahimik na sila pareho. Bumangon na rin si Apollo nang dumating ang pagkain nila maya-maya. Mag-lunch ka na. Baling ito sa kanya pagkaalis nang naghatid ng pagkain nila. Bumalik ang lalaki sa kama at nahiga. Hindi ko na kayang antok. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakatulog na nga si Apollo. Sa halip na kumain ay natukso si Hana, natitigan ang natutulog na anyo nito. Si Apollo ang unang lalaking ninakawan niya ng titig. At hindi siya magdadalawang isip na ulit-ulitin ang pagtitig rito kapag nagkaroon ulit siya ng pagkakataon. Masarap titigan ang mukha nito. Hinarap na ni Hana ang lunch niya habang libre pa. Pagising ni Apollo, magpapaalam na talaga siya. Kailangan na niya umuwi ng Kalabanga. Kapag nasa kalinga na siya ng pamilya ay saka na lang niya tatawagan si Elmer. Mas importanteng makaalis na muna siya ng Maynila. Makuha man ni Elmer o hindi ang mga importanteng gamit niya ay hindi na mahalaga. Mas mahalagang ligtas siyang makabalik sa pamilya. Pagkatapos kumain ay bumalik rin si Hana sa pwesto niya sa silid, ang couch kung saan siya nakapagpahinga. Siguro dahil sa katahimikan at sa masarap na lamig sa silid, nakatulog na naman si Hana. Pagising ng dalagay nagis na niya si Apollo na nakasandal sa headboard ng kama. Basa pang buhok, naka-boxers lang at walang damit pang itaas habang abala sa kung anumang ginuguhit nito sa hawak na sketchpad. Marahang bumangon si Hana. Apollo? Yeah? Nakatutok ang buong atensyon nito sa ginagawa. Hindi humihinto ang kamay sa paggalaw. Ang dapat ay magpapaalam ng dalaga pero iba ang lumabas sa bibig niya. Anong ginagawa mo? Otomatiko ang pagtigil ng kamay ni Apollo. Nag-angat ito ng mukha at marahang ngumiti nang magtama ang mga mata nila. Inabot na lalaki ang robe at isinuot iyon. Pagkatapos ay sumanyas ito na lumapit siya. Tumalim ang dalaga. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Apollo. Nang magkatabing na sila, ipinakita sa kanyang sketchpad. Upuan ba yan o mesa? Curious niyang tanong matapos makita ng drawing nito. Sa tingin niya ay glass ang ibabaw pero ang stand ay tila alon sa dagat ang shape. Wala pa siyang nakitang ganun na mesa o kahit upuan. Kakaiba ha? Glass table to, sabi ni Apollo. Ibinalik na sa ginagawang atensyon. And this is what I do. Create something different. Mag-drawing ng kakaibang mesa ang trabaho mo? Designer ako ng furnitures. Designer ka ng mga kakaibang furnitures. Unang pagkakataon na nakatagpo siya ng tulad nitong artist. Ikaw, anong job mo bago ka napunta sa trabahong tinakasan mo? Exalaba expert, sagot ni Hana sa seryosong tono pero nagpipigil siya ng ngiti. Exalaba expert? Kumnot ang noon ni Apollo. Exalaba, extra sa lahat ng bakante, nakatawang sabi niya. Bakit expert? Magaling ako humanap ng bakante. Kahit kailan na hindi naging problema sa kanyang kawalan ng permanenteng trabaho. Natulungan niyang pamilya na sipag at tiyaga lang ang kanyang puhunan. Hindi pumasok si Hana sa permanenteng trabaho dahil mababa masyadong sweldo. Mas mataas pang nakukuha niya sa mga pag-extra-extra sa mga paggawaan ng bags, tsinelas, banig at iba pang native craft sa bayan nila. Mas madalas ay weaver siya o kaya naman ay sewer. Mas mataas ang kita niya doon kaysa kung papasok siyang cashier sa supermarket. Hindi sapat ang sweldo niya para matulungan ng ama sa gastusin nila. Kung hindi naman peak season ng mga souvenir items ay sa paggawaan siya ng processed foods rumaraket dati. Hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo si Hana dahil nag-asawa ng kanyang ate Rose. Ang kapatid ang sumusuporta sa pag-aaral niya mula nang mag-retire ang nanay nilang isang guro sa elementarya. Ang tatay nila ay bus driver. Niregaluhan ito ng jeep ng brother-in-law niya nung naging entertainer yun sa Japan. Musikerong bayaw ni Hana at miyembro ng banda.
Hindi na nga lang ito pinalad na makabalik ulit sa ibang bansa dahil naaksidente sa motorsiklo at napilay. Hindi na naipagpatuloy ng dalagang pag-aaral pagkatapos noon. Nasa second semester na sana siya sa unang taon niya sa kolehiyo. Masyadong mabibigatan ang mga magulang kung ipipilit niya. Naisip ni Hana na tumulong na lang para sa bunso nilang si Daisy ang makapagtapos hanggang sa kolehiyo. First year college na si Daisy sa pasukan. Alam ni Hana na hindi kakayanin ng kita ng tatay nila sa pamamasada at pensyon ng nanay niyang suportahan ng pag-aaral ni Daisy. Lalo at sa Maynila nito nais mag-aral kaya naisip niyang sunggaban ang alok ni Miriam. May isang panloloko lamang pala. Sa sales ang ipinangakong trabaho ni Miriam, bukod sa mas mataas raw kaysa sa minimum wage ang susweldohin niya, malaki raw ang makukuha niyang komisyon sa bawat produkto ng kumpanyang mabebenta niya. Napakarami na magandang sinabi ng babae na pinaniwalaan niya dahil pabalik-balik naman ito sa bayan nila at kumukuha ng mga trabahante. Sa iba't ibang club pala nito dinadala at ginagawang prostitute. Tulad ng sana'y bagsak niya kung wala sa music and lights si Elmer para protektahan siya. Salamat sa kababata niyang iyon, ligtas siyang uuwi sa kanyang pamilya. Bakit may iniwan ang Exalaba job mo sa inyo? Saan nga palang province mo? Camarines Sur, taga Calabanga si tatay pero si nanay, laking Maynila. 9 years old na ako nung umuwi kami sa probinsya ni tatay 13 years ago. Pagkukwento pa niya. Hindi niya alam kung ano meron ito at panatag siyang magkwento kahit estranghero sila sa isa't isa. Pinakinggan naman siya ni Apollo. Kailangan kong kumita ng mas malaki eh. Magkukolehi yung bunso namin. Kahit siya man lang makapagtapos sa pamilya, okay na yun. Mas malaki ang kita sa club kaysa sa Exalabal job mo? Hindi ko alam na prostitution pa lang babagsakan ko dito. Sa sales daw magiging trabaho ko at malaki ang kikitain ko sa komisyon. Niloko ko na pinagkakatiwalaan kong kababayan. Bugaw pala ang kontak niya. Yung binanggit mong tumulong sa'yo, sino yun? Kababata ko si Elmer. Siya ang unang naging kaibigan ko nung lumipat kami ng Calabanga. Teenager pa lang siya nang umalis sa lugar namin. Hindi ko naisip na ganung mundo palang ginagalawan niya dito sa Maynila. Oh, ikaw, dito ka ba sa Maynila nakabase, Apollo? Cebu, pero dito ako sa Maynila nag-aaral ng college. Nakabase sa Mandaue ang business ng family ko. Furnitures, local and export ang market namin. Design mo lahat? Design namin ni Dad. Tumangutango siya. Bakit pala nasa Maynila ka ngayon? Napatitig si Apollo sa kanya ng ilang segundo na para bang may kung anong pinukaw sa isip nitong tanong. Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi na umimik ng mga sumunod na sandali. Tinigil na rin ito ang pagguhit. Pinukaw ng tanong na yon ni Hana ang isang eksena sa isip ni Apollo. Ang dahilan kung bakit nasa hotel siya ng sandaling iyon. Mag-isa't pilit tinatapos sa mga disenyong paulit-ulit lang na binabago dahil hindi niya makuha ang tama. Nabuhay ang isang eksena sa isip niya. Naroon na naman ang pamilyar na bigat sa puso niya. Ipinilig ni Apollo ang ulo para putulin ang eksena sa isip. Kanina lang ay tumawag ang daddy niya para ipaalala ang designs na hindi niya magawa ng tama mula nang mabalitaan niya ang engagement ni Cristel. Kahit anong subok ang gawin ni Apollo, hindi niya yun magawa nang ayon sa nais ng ama. Bumaling si Apollo kay Hana na naghihintay pa rin ng sagot. Vacation, sagot niya sa tanong ng babae. A part of me, Hana. Kasunod ang mabigat na paghinga, gustong-gustong mahanap yung kapayapaan. Ilang years nang wala sa akin. Umangat ang isang kilay ni Hana. Parang ang lalim at bahagyang ngiti. Puso, ngiting kulang sa buhay ang sagot ni Apollo. Hindi natuloy ang sanay pag-alis ni Hana ng araw na yon. Ang dahilan, may kakatuwang proposisyon si Apollo na sa umpisa ay ikinataas ng kilay ng dalaga pero nang isa-isahin itong advantages sa panig niya ay napaisip si Hana. 20,000 para samahan ka ng 10 days, ulit ni Hana. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Apollo, uulitin ko lang ha, hindi ako bayarang babae. Hindi ako tatakasan niyon kung pabor ako sa mga ganyang alok. I'm not gonna pay you for sex. Umangat lalo ang kilay niya. Ano palang babayaran mo? Time, your time. Time, susog niya ulit. 2,000 sa isang araw? Ang mahal ha, mas mataas sa minimum wage. Para saan? Anong gusto mong gawin ko habang magkasama tayo?
Natutukso si Hana sa alok dahil kailangan niya ng halagang maiuwi sa pamilya. Pero kung isang kapahamakan na naman ang pinapasok niya ngayon, ay mas gusto na ng dalaga na umuwing wala na isang gamit. Sasamahan mo lang ako sa pagkain, sa paglilibot, sa kung saan man napupuntahan ko kapag gusto kong lumabas dito. At mag-uusap tayo. Yun lang, Hana. Ganun lang? Babayaran mo ko ng 20,000 para lang kausapin ka? Ganun lang. Nagtatapon ka ba ng pera o may binabala kang masama sa akin? Parang kang tanong ni Hana. Nakakagulat ang alok ni Apollo. Kaya hindi na rin niya pinigilan ang dila. Kahit duda akong pagnanasaan ako ng isang tulad mo, alam ko maganda rin naman ang katawan at mukha ko. Kaya hindi imposibleng wala sa dalawa. Putol ni Apollo. Ano nga? Huminga ito ng malalim. Kailangan ko na ng kasama. Bakit ako? Pwede ka namang magbayad ng mga babaeng yung talagang bayaran? Magagawa niyo pa yung kahit ano. Sayang naman ang 20,000 mo sa 10 araw kung tititigan mo lang ako. Lugi ka, Apollo. Kung sex ang kailangan ko, Hana, kaya kong magdala dito ng pinakamagandang babae pa nang hindi ko kailangan magbayad. Napaisip si Hana, sa itsura nga ni Apollo hindi ito mahihirapang makuha ang kahit na sinong babae. Pero bakit siya inaalok ng maging kasama ng 10 araw? Alam mo, Apollo, aaminin ko kailangan ko ng pera para sa pamilya ko at malaking tuksong alok mo. Kaya lang, huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin ng lalaki. Wala sa loob na umangat sa dibdib ang kamay niya sa pendant ng kanyang kwintas. Hindi na namamalaya ni Hana na ginagawa na rin niya yun sa mga pagkakataong nalilito siya. Nahihirapan ka maniwala na wala akong gagawin sa'yo? Si Apollo, bumaba sa kamay niya na nasa dibdib ang tingin nito. Hindi umimik si Hana. Kailangan mo ng witness? Nilapit nitong sarili at naramdaman niya ang init ng palad nito sa likod ng kamay niya. Ang pendant na ito na lagi mong hinahawakan, pwede na bang maging witness? Wala sa loob ng niyuko niyang kamay ni Apollo. Hindi naman ito hawak ang crucifix pendant pero siyang may hawak noon. Ang kamay niyang hawak ng lalaki. Trust me, sabi ni Apollo. Ligtas ka rito, ligtas kang kasama ko. Napatitig siya rito, napakurap-kurap at napaawa ang mga labi kung pagbabasehan niyang damdamin sa mga mata ni Apollo. Wala siyang dapat ikatakot pero hindi siya dapat nagtitiwala sa isang estranghero. 10 days, Hana. Halos tulala na si Hana sa harap ni Apollo. You're doing it again, sabi ni Apollo. Tinigil ang pagguhit pero hindi bumaling kay Hana. Abalang lalaki sa pagdodrawing samantalang siya ay nasa couch at paulit-ulit na sinusulyapan nito. Hindi niya mapigilan ang sarili. Iniisip ni Hana kung broken-hearted nga bang lalaki gaya ng kutob niya. Tinititigan mo na naman ako, Hana. Casual na binawi niyang tingin. Gustong-gusto niya magtanong kay Apollo ng personal pero pinigil ni Hana ang sarili. Gusto kong isipin na obvious na miserableng pakiramdam ko at naawa ka sa akin. Kaya mo ginagawa yan. Tipid na ngumiti si Hana. Iniisip ko lang kung totoo yung kutob kong broken-hearted ka. Kasi kung totoo yun, nabobroken din palang puso ng mga gaya mo. What do you mean by mga gaya ko? Gaya mong gwapo, magandang katawan, mabango at mabait. Tapat niyang sagot, ang talagang nais ni Hana ay pagaanin ng pakiramdam ni Apollo. Natuwa siya nang bumaling ito sa kanya at ngumiti. Umabot sa mga mata nito ngiting yun. Thank you. Ibinalik ni Apollo sa ginagawang atensyon. Naging abala ng lalaki ng mga sumunod na sandali. Bago lumapit si Hana kay Apollo, kanina'y natawagan na niya si Elmer gamit ang cellphone ni Apollo. Abot-abot na palang pag-aalala ng kaibigan niya dahil maling taxi nga ang nasakyan ng dalaga. Namuti raw ang mga mata ng driver ng taxi na kinausap ni Elmer sa kakahintay sa kanya. Naawa siya na sabihin ni Elmer na halos 48 hours na raw na walang tulog ito at naghihintay ng tawag niya matapos i-text ng driver na hindi siya dumating. Sinabi ni Hana na ligtas siya pero tulad ng napag-usapan nila ni Apollo, hindi niya sinabi kung nasan siya. Napanatag naman kagad si Elmer. Sapat na raw na malaman itong maayos ang kalagayan niya. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat. Pagkatapos ng tawag ay naupo si Hana sa couch at kay Apollo na naging abalang mga mata niya. Hinuhulaan ng dalagang problema nito na maaring dahilan kung bakit nagtatapon ng 20,000 para lang may makausap. Hana, napakurap ang dalaga. Anong iniisip mo tungkol sa akin except sa gwapo ako? Tinuloy ni Apollo ang pagguhit, napapangiti. Wala na. Yung issue lang talaga ng puso mo't yung pagiging gwapo mo. Akala ko kasi heartbreaker ang gwapo eh.
Naging buo ang ngiti ni Apollo. Matulog ka na lang, nadidistract ako sa titig mo. Magaang tumawa si Hana, nahiga nga siya sa couch at pinilit na wag nang titigan si Apollo. Nakatulog na siya ng mga sumunod na sandali. Papadilim na magising si Hana, tahimik ang buong silid. Kaagad hinanap ng mga mata niya si Apollo na natagpuan niyang nasa isang bahagi ng silid, nakatanaw sa labas. Tahimik na nagmamasid ang lalaki sa papadilim na kapaligiran. Napatitig na naman siya dito. Bakit ba parang ang lungkot-lungkot ni Apollo? Naramdaman yata nitong titig niya. Lumingon ang lalaki. Naudlot saglit ang paghihinga ni Hana nang marahang ngumiti si Apollo matapos magtama ang mga mata nila. Nag-aya na ito na bumaba sila para sa dinner. Magic poste? Poste na pinupuntahan ng mga taong may mga pasang-pasang bigat sa dibdib. Magic kasi may kakayahan ng posting yon. Nahigupin lahat ng negatibong emosyon ng taong naglalabas ng masamang pakiramdam. Sana may totoong magic poste. Meron nga, ako. Kasunod ang nangihikayat ng ngiti. Sige na. Huminto si Hana sa paglalakad. Pinigilan niya ang braso ni Apollo kaya napilitang huminto rin. Pinihit niya ito paharap sa kanya. Tumayo siya ng tuwid para magmukha siyang poste. Napangiti si Apollo. Mapapagod ka sa ginagawa mo, sabi nito. Hinawakan ng bisig ng dalaga at hinila siya. Sa unahan pa tayo. May ilang guest din sa hotel na naroon at kasabayan nila naglalakad-lakad. Huminto si Apollo at tumingala. Hindi niya napigil ang sariling pagmasdan ng lalaki. Ilang segundong tahimik lang ito na parang may mahalagang iniisip. Ano nakikita mo kapag tumitingin ka sa kalawakan, Apollo? A face. Mababang sagot nito. Same face? Mukha ng babaeng mahal mo? Hula ni Hana. Yeah. Nakangiti ba siya? Hindi, nasasaktan. Nagawan mo siya ng kasalanan? Ganun palang nangyari, nasabi ni Hana pagkatapos ng paputol-putol na kwento ni Apollo. Natuwa ang dalaga na itinuring nga siya nitong magic poste. Hindi mo na ba naayos? Nag-reach out ka ba? Baka nagpapasuyo lang yun. Hindi buo ang ngiti ng lalaki. Halatang-halatang nasasaktan pa rin. Dinig niya pati paghinga nito ng malalim. Reach out? Hindi nga ako tumigil, Hana. Gusto kong bumawi pero wala na. Lahat ng magandang bagay na nangyari sa amin, lahat ng pagmamahal na ipinaramdam, sinira ng isang gabing iyon. Hindi siya nakinig sa paliwanag ko. Ang masakit wala akong maalala sa nangyari. Tumingala si Apollo at sumagap ng hangin. Naghiwalay kami na naiwan sa akin ang pakiramdam na ang sama-sama ko. Yun ang pinaramdam ni Crystal sa akin. Hindi maalis sa isip ko na sobrang nasaktan siya. Pinilit kong bumawi sa lahat na parang alam ko, kahit wala na kami. Nagde-design pa rin ako para sa kanya. Walang kaso kahit angkinin niya ang mga designs ko. Somehow, natuwa akong kahit wala na kami, hindi pinutol ni Crystal ang komunikasyon. Nakontento na lang ako maging kaibigan. Masakit yun no, na maging kaibigan lang sa babaeng mahal mo. Sobra, pero kasalanan ko eh. Kailangan kong tanggapin ang consequence ng nagawa ko. Mas nagilty pa ako na hindi niya sinabi sa parents ko na kasalanan ko kung bakit kami naghiwalay. Hindi raw niya gustong masira ang perfect son image ko. Hindi umimik si Hana. Nakinig lang siya kay Apollo. 3 months later, she found a new man. And you know what's worst? Hindi ko mapilit ang sarili kong lumayo, Hana. Pakiramdam ko kasi hindi pa ako nakakabawi sa kanya. Tuwing lumalapit siya para hingin ang opinion ko sa mga bago niyang designs at humihingi siya ng mga karagdagang designs, pinagbibigyan ko pa rin siya. Nagde-design pa rin ako para sa kanya. Ngumiti ito. Baka sa lungkot sa anyo. Siguro nakasanayan ko ng mahalin siya sa ganung paraan kaya ang hirap tumigil. Nakatitig lang si Hana kay Apollo. Pakiramdam niya nahawa siya sa bigat na dinadala nito sa dibdib. Ganun naman daw ang love, hindi ba? Parang addiction. Sabi lang yun ng mga kaibigan ko sa probinsya na nagmahal at nasaktan. Pinagaan ng dalaga ang tono. 2 weeks ago, engagement party niya. Last week, nag-argue kami ni mommy dahil sa kanya. Dahil pinuntahan ko pa rin siya nang tinawagan ako. Pinasok raw na magnanakaw ang bahay niya. Dinatan ko siya takot na takot. Late na ako nakauwi sa amin. In-invite niya ako mag-dinner. She cooked for us.
Thank you daw niya yun nang dumating ako para tumulong. Nagkwentuhan kami. Bago ako umalis, she asked me to do a love seat for her. Ginawa mo agad-agad? Hindi pa, pero plano kong gawin. Huminga ng malalim si Apollo. 3 days ago, kinausap ako ni Dad na hanapin ko raw ang sarili ko. I realized right then, tamang sinabi ng parents ko. Hindi ko na nakikita ang self-worth ko dahil sa pagmamahal ko kay Cristel. At sa pagnanais ko makabawi sa kanya. Nanahimik saglit si Apollo at tumingin ulit sa kalawakan. Naudlot ang pagsasalita ni Hana nang magring ang cellphone nito. Kinuha na lalaki sa bulsa ang gadget at sinipat. Nakita niyang ilang segundong tumitig ito sa gadget bago mariing pumikit at minulsa ulit iyon. Nabasa niya sa anyo nitong pinilit lang labanan ng sarili. Siya ba yan? Hindi napigilang usisa ni Hana. Parati ka pa niyang tinatawagan? Marahang tumango si Apollo. Hindi mo sasagutin? Marami na naman siyang sasabihin at babalik na naman ako sa dati. Pagbibigyan ko na naman siya. Nagawa ko ng humakbang, Hana. Isa pa lang. Sobrang ikli pa lang pero nagawa ko na. Hindi ko alam kung paano ko gagawin ang susunod na hakbang. Pero gusto ko nang makalayo, makaalpas. Gusto ko nang lumaya sa bigat dito. Nilapat nitong palad sa sariling dibdib. Alam mo ba yung pakiramdam na hindi ka na makahinga? Hinagod-hagod nito ang dibdib. Nasasaktan na rin ang parents ko. Hindi na talaga tamang ginagawa ko sa sarili ko. Umiling-iling si Zeph. Maya-may kasunod ang tawang walang laman. Pasensya ka na kung sa'yo pa ako napakwento. Ang tagal kong kinanong to eh. Nakakahiya sa'yo. Okay lang, ano ka ba? Magic poste nga ako, hindi ba? Matagal na nagtama ang mga mata nila. Maya-may ngumiti si Apollo. Thanks, Magic Poste. Ngumiti rin siya. Paulit-ulit na nagre-ring ang cellphone nito hanggang sa nagdesisyon na silang bumalik na sa hotel. Hindi naaaliw lang ako sa paligid. Nakalambong ang maaliwalas na anyo ni Apollo. Hindi ka na kumibo pagkatapos natin mag-usap kanina. Wala lang ako maisip sabihin, Apollo. Parang sinasadya mo magpaiwan. Napatingin si Hana sa kamay niya nang gagapin nito yun at hawakan ng mahigpit. Kung nasa paligid ang mga taong tinatakasan mo, hindi ka nila makukuha. Itim ang budhi na mga yon, wala kang laban sa kanila. Hindi ka nila makukuha, hindi ko bibitawan ang kamay mo. Apollo. Nanibago siya sa pakiramdam na may nakahawak sa kamay niya. Ang higpit ng hawak mo. Tama lang, para hindi ka makawala. Niyuko siya nito kaya nagtamang mga mata nila. Nagiba ang pintig ng puso ni Hana, napalunok na nagbawi siya ng tingin. Kailangan pa ba talagang hawakan mo pa ang kamay ko? Marahang hinila siya nito patungo sa isang direksyon. Bumagal ang mga hakbang ni Apollo kaya bumagal din ang paghakbang niya para sabayan nito. Hindi ka komportable? Mababang tanong nito. Parehong sa unahan nakatutok ang tingin nila. Hindi lang siguro ako sanay. Is this your first time? Na maglakad na may kahawak kamay? Oo eh. Hindi umimik si Apollo pero sa sulok ng mga matay nakita niyang pangiting ito. Anong pakiramdam, Hana? Ikaw, ano bang pakiramdam mo? Great, gusto kong pakiramdam na hindi ako mag-isa. Pawis yung nararamdaman ko eh. Naisip ni Hana na magbiro na lang para itaboy ang bumabangong tensyon sa dibdib niya. Parehong nagpapawis ang palad natin, Apollo. Napatigil ang lalaki sa paghakbang. Tumigil din si Hana. Sa lahat naman na pwede mong mapansin, pawis talaga. Tumungo siya at pinawala ng pinipigilang ngiti. Masama bang maging honest? Pawis talagang nararamdaman ko. Kasunod ang magaang tawa. Tumawa rin si Apollo. You did it again. Ha? Make me laugh. Hindi joke yun. Mas malakas talagang magpawis ang palad mo kaysa sa akin, Apollo. Pag-angat niya ng tingin ay ngiting-ngiti si Apollo. Naramdaman ni Hana na lumuwang ang hawak nito sa kamay niya. Bumalik ulit sa kamay ang tingin niya nang maramdamang may ginawa si Apollo. Maingat na tiniyo nito ng asul na panyo ang pawis sa palad at sa pagitan ng mga daliri niya. Ilang segundo nitong ginawa yon. Pinunasan rin itong sariling kamay bago ginagap ulit ang palad niya. Ano nang nararamdaman mo? Tanong ulit ni Apollo na naglalakad na sila. Naramdaman ni Hana na bahagyang humigpit ang hawak nito sa kamay niya. Napalunok muna siya bago nagawang isa tinig ang sagot. Iinit ng palad mo. Ngumiti si Apollo pero hindi na nagsalita.
Saan tayo pupunta? Niyuko siya nito. Hindi sinagot ang pag-uusisa niya pero ngumiti. Iginiya siya ng lalaki patungo sa escalator. Anong gusto mong movie? Sakala niya na-realize na sa sinihan sila patungo. Hindi na maalala ni Hana ang huling beses na nanood siya ng sine. Mas marami importanteng bagay. Siyang dapat unahin kaysa doon kaya content na siya sa mga teleserye sa telebisyon pagkatapos ng trabaho. Yun ang nagsisilbing bonding moment nila ng buong pamilya niya. Hindi kasi kumpletong araw ng nanay niya kung hindi dito napapanood ang paboritong teleserye na gabi-gabing sinusubaybayan. Okay sa akin kahit ano. Pumili ka ng movie, bibili ako ng snacks natin. English movie na comedy ang pinili ni Hana. Pinili niya yun para tumawa kahit paanong kasama niya. Hindi naman ito nagprotesta sa napili niyang pelikula. Magkaagapay na naglakad sila papasok sa sinihan. Huminto ito ng ilang sandali nang nasa loob na sila. Sa tingin niya para makapag-adjust ang mga mata nila sa dilim. Kumapit ka sa akin. Baling nito sa kanya. Si Apollo may dala ng snacks nila kaya hindi siya mahawakan. Hindi na siya nag-inarte. Sinunod niyang sinabi nito. Madali naman silang nakahanap ng pwesto. Una siyang pinaupo ni Apollo bago ito umupo sa tabi niya. Nang mga sumunod na sandali ay tutok na silang pareho sa pelikula habang salita ng pagkuha nila ng popcorn sa box. Hindi siya nagsisingyo ng pelikulang pinili niya. Naaliw siyang pakinggan ng tunog ng tawa nito. Hanggang nakalabas sila ay nakangiti pa rin si Apollo. Nag-enjoy siyang kasama si Apollo. Inakala ni Hana na tapos ng araw na yon pero hindi pa pala. Pagkalabas nila ay dinala siya ni Apollo sa isang salon. Kailangan daw niya ang naisip nitong gawin para hindi na siya basta mahanap ng mga taong tinakasan niya. Naintindihan lang ng dalaga ang ibig nitong sabihin ng pinakailaman na ng babaeng naroon. Hindi lang ang buhok niya, pati ang buong mukha. At nang matapos sa mga ito sa ayon kay Apollo makeover na ginawa sa kanya ay hindi na niya nakilalang sarili sa salamin. Ang wavy at itim na itim niyang buhok ay layered na ang gupit. Tuwid na tuwid at mamula-mula ng kulay. May shape ng kilay niya. Nakapilantik ang mga pilik mata at parang kuminis ang mukha niyang pinatingkad ng makeup. Ang ganda mo, ma'am. Anang babaeng nag-aayos ng buhok niya. Siguradong mas lalo kang mamahalin ni sir. Right, sir? Bali nito kay Apollo na nagpagupit naman ng buhok. Right. Anito't ngumiti. Nakatitig sa mga mata niya na parang girlfriend nga siya nito. Nagtataka man kung bakit hindi tinatama ni Apollo maling akala ng mga nag-iisip na magkarelasyon sila ay hindi na lang umimik si Hana. Sa kanilang dalawa, ang lalaki ang mas dapat mahiyang kasama isang tulad niya lang. Pero hindi ito nag-aaksaya ng panahong itama iyon kaya hindi na lang din niya pinansin. Naramdaman na naman ni Hana ang pag-iiba ng pintig ng kanyang puso kaya binawi niya kaagad ang tingin. Hindi niya maintindihan kung bakit may iba pa siyang nararamdaman kapag titinititigan siya ni Apollo at niningitian. Kinakabahan siyang hindi maintindihan. Nakalabas na sila sa salon ay wala pa rin siyang maapuhap na sasabihin. Tahimik lang din si Apollo habang naglalakad sila sa mabagal na mga hakbang. Magkahawak kamay pa rin sila pero wala nang pag-uusap na namagitan. Ilang pares ng sandals at sapatos ang huling binili nila bago lumabas ng mall. Pagkatapos nila sa kotse sakalang nagbukas ulit ng usapan si Apollo. Nagkakwentuhan na sila hanggang nakarating sa hotel. Magkatulong nilang pinasok sa silid nito lahat ng mga pinamili. Pagkatapos ay bumaba rin kaagad sila. Sa spa, sagot nito sa pag-uusisa niya kung saan sila pupunta. Masarap magpamassage kapag ganitong buong araw tayong nasa labas. Nagpagiya na lang si Hana kay Apollo na hindi niya pinagsisihan matapos ang masarap na masahing nagpatulog sa kanya. Ang gaan ng pakiramdam ni Hana pagbalik nila sa silid ni Apollo sa hotel. Sa hula ni Hana ay madaling araw na yon nang maramdaman niyang may mga brasong bumuhat sa kanya at inihiga siya sa malambot na higaan. Sunod niyang naramdaman ay kinumutan siya. Dumilat ang dalaga, malamlam na liwanag ang sumalubong sa mga mata niya. Apollo? Paus na usan niya. Namulatan niyang lalaki na inaayos ang ulo niya sa unan. Bakit gising ka na? Anong oras na ba? Disoriented niyang tanong. Nasaan ba siya? Ang huling natatandaan niya nagkwentuhan sila sa kama nito. Nakatulog yata siya. Doon, paus din ang sagot ni Apollo. Ituloy mo lang ang tulog.
Sabi nito humiga na ulit sa tabi niya. Nakatulog pala siya na nakaupo. Nagising yata ito't inayos ang higa niya sa kama. Mukhang inaantok pa rin ito, hindi na gumalaw pagkahiga ulit. Bumangon si Hana para lumipat sa couch pero bago siya nakatayo pinigilan ni Apollo ang braso niya. Dito ka na lang Hana, maluwang naman ang kama. Mas komportable ang tulog mo. Maya-maya pinaramdaman niyang wala nang lakas ang hawak nito. Nakatulog na ulit si Apollo. Habang pinagmamasdan ni Hana ang payapang anyo nito, ay may ideyang sumagi sa isip niya. Gusto niyang tulungan si Apollo na makaalis sa sitwasyon nito. 7 days therapy? Ulit ni Apollo sa sinabi ni Hana. Magkasalo silang nag-aalmusal ng umagang iyon. Tumango siya. Isipin mo na lang na hindi ko gustong malugi ka sa ibabayad mo sa akin. Kaya may suggestion ako para makatulong sa Operation Stop Addiction mo kay Cristel. Suggestion lang naman, kung ayaw mo okay lang. Go ahead. Humigop ito ng kape. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. Gusto ko marinig ang suggestion mo. Nabanggit mo may gagawin kang love seat para kay Cristel? Yeah, yun yung favor na hinihingi niya nung huli kami nagkita. Huwag mong gawin. Sinusubukan ko mag-focus sa mga designs na kailangan ni Dad pero may kulang talaga sa mga designs ko kaya hindi niya nagugustuhan. Madali lang yung love seat. Buo na nga sa isip ko pero ayokong i-sketch. Gumawa ka ng ibang love seat, Apollo. Ibang love seat? Napakamot si Hana sa kilay. Napaisip kung paano sasabihin ng tama. Tatawagin natin ang gagawin mo na therapy seat. Pag gusto mong gawin ng love seat para kay Cristel, ang therapy seat ang gawin mo. Kumunot ang noon nito, tila nag-isip. Para kanino yung therapy seat na gagawin ko? Para sa akin. Napatitig sa kanya si Apollo. Kaagad siyang nagpaliwanag bago patuluyang malito ang lalaki sa suggestion niya. Hindi mo naman kailangan gawin talaga yung upuan, yung design lang ang tapusin mo sa loob ng 7 araw. Ang goal lang natin, mailipat sa therapy seat yung kagustuhan mong buuhin ang love seat para kay Cristel. Kasi Apollo, kung hindi mo magagawang malit na bagay na to, hindi ka magtatagumpay sa iniisip mong paglaya sa addiction na yan. Pag natapos mong therapy seat at hindi ang love seat, ibig sabihin, pagkatapos ng 10 araw na usapan natin, magiging okay ka na. Ang kailangan mo lang gawin ay maghanap ng bagong babae na gagawan mo ng therapy seat. Pag wala na ako, nakuha mo bang punto ko? Mahabang sandaling nakatitig lang ang lalaki sa kanya at hindi umiimik. Naisip tuloy niyang walang kwenta para ritong naisip niyang paraan para makatulong. Naka 3 days na tayo kaya 7 days na lang. Pagkatapos ng 7 days, ibigay mo na lang sa akin yung sketch mo ng therapy seat. Remembrance? Nginitian niya to. Hindi pa rin umiimik si Apollo pero nilayo na sa mukha niya ang tingin. Nasaan yun nito na nag-iisip pa rin. Maya-may binalik nito sa kanyang mga mata. Ano bang gusto mo sa love seat, Hana? Naudot ang pag-inom ni Hana ng tubig. Napatitig siya rito. Gusto kong gawin ng therapy seat na sinasabi mo. Magkahinang pa rin ang mga mata nila nang unti-unti siyang mapangiti. Sabi ko na bebenta sa yung idea ko. Lalo siyang natuwa na tumugon ito ng ngiti sa kanya. Okay sa akin kahit na ano pa yan, basta gawa mo. Malalim ng gabi ay hindi pa rin dalawin na antok si Hana. Hindi siya matahimik sa isang pwesto sa couch. Walang mahanap ng komportableng posisyon ng katawan. Bumangon na lang siya at naupo yakap ang unan. Pagbaling niya sa pwesto ni Apollo, saka may nakita niyang gising pa rin ito. Abala na naman sa sketchpad. Tahimik lang niyang pinagmasdan ang seryosong anyo nito habang patuloy sa pagguhit. Naramdaman yata ni Apollo ang titig niya. Tumigil ito tumingin sa kanya. Hindi niya binawi ang tingin. Ngumiti lang siya na magtama ang mga mata nila. Hindi ka pa inaantok? Tanong nito. Umiling lang siya bilang tugon. Gusto mong lumipat dito? May blank sketchpad ako kung gusto mong mag-sketch din ng kahit anong hanggang sa antokin ka. Nagustuhan ni Hana ang idea. Tulad na nagdaang gabi, lumipat siya sa kama nito yakap ang unan. Kinuha naman ni Apollo ang blankong sketchpad mula sa mga gamit nito. Inabutan din siya ng lapis. Hindi na binalikan ng lalaki ang pag-sketch. Nagbukas ito ng laptop at mahabang oras na naging abala doon. Apollo? Pwede ko bang tingnan? Ang sketchpad na iniwan ito sa kama tinutukoy niya. Yeah, sure. Nakangiting kinuha kagad ni Hana ang sketchpad at isa-isa niyang sinipat ang mga designs nito. Hindi niya mapigilan ang pagkamangha sa bawat drawings ni Apollo. Iba-ibang mga yun mula sa kulay, style, materyales at laki.
katibayan ng mga designs sa hindi matatawarang creativity nito. Bukod sa mga iba't ibang klase ng mesa at upuan, ay may ilang drawings din siyang nakitang mukhang disenyo ng isang silid na mga furnitures na gawa nito ang nasa loob. Napansin din niya ang hindi tapos nitong designs at ang muling sinisimulan pa lamang nitong iguhit ay ang therapy seat. Wala pa kahit hugis yun. Hindi pa malinaw kung ano ang kalalabasan kapag buo na. Wala naman siyang maisip iguhit kaya upuan na rin ang naisip ni Hana. Inisip niyang kung siyang nasa posisyon ni Apollo, ano kaya mga designs na gagawin niya. Nag-isip din siya ng sariling disenyo. Hindi niya namalay na alo na rin siya sa ginagawa. Dalawang natapos niya pero sa huling mga minuto na inaantok ng dalagay tsinelas at malit na bags ng ginuguhit. Mga native material sa probinsya nila ng Abaca ang ginamit niya. Nakatulog na siyang hawak pa rin ang lapis at sketch pad. Ilang oras nang hindi mapakali si Hana. Nasa couch siya, nakataas sa mga binti at kinakagat-kagat ang mga daliri sa kamay. Hindi niya mapigilang mag-alala lalo na't nag-out of coverage area ng numero ni Elmer. Good AM. El ito, kaibigan ni Hana. Nagbabaka sakali lang na umabot pa sa kanya message ko. Sana hindi pa siya nakaalis. May mga tao si Mami na nag-aabang sa mga terminal ng bus. Hindi siya ligtas kung uuwi siya. Naghihinala na silang may kinalaman ako sa pagtakas niya, kaya kailangan ko na rin umalis sa club. Hindi na ako ligtas. Tawagan niya ako kagad. Salamat. Pabalik-balik sa isip niya ang text message ni Elmer. Naalala niya eksena kaninang madaling araw. Apollo, nausal ni Hana nang magisnan niya ang lalaki sa posisyong parang yayakapin siya. Niyuko siya nito. Saglit na nagtama mga mata nila bago ngumiti si Apollo. Hindi niya namalayan sa kama na naman siya nakatulog. Napakurap siya nang magaan itong pisilin ang kanyang pisngi. Inabot ko lang yung cellphone ko, nginitian siya nito. Don't scream, okay? I didn't do anything, Hana. Hindi naman ako sisigaw. Napangiti na rin siya. Nagtitiwala na siya rito kaya wala nang kaso sa kanyang posisyon nila. Kinikilig pa nga siya. Huwag mo nga akong titigan. Wala sa loob na nasabi niya nang mapansing hindi inaalis ni Apollo ang titig sa kanya. Napapahiyang nilinis niya ang mukha. Dumi yatang tinititigan nito. Inabot ni Apollo ang cellphone sa kanya. Read it. Sent a while ago about 4:45. Ang message ni Elmer ang tinutukoy ni Apollo. Kaagad na tinawagan niyang numero ang magliliwanag kanina pero out of coverage area yon. Nag-alala siya. Hindi maaring mapahamak ang kaibigan dahil sa kanya. Sa pag-alis dito sa nightclub ay kinumpirma lang ni Elmer ang hinala ng mga tao doon na may kinalaman nga ito sa pagtakas niya. Kailangan na ring magtago ng kaibigan bago pa mahuli ng mga galamay ni Mami na siguradong hindi palalampasin yon. May tumawag kay Apollo, mahabang sandaling nakipag-usap ang lalaki at nang bumalik sa silid para iabot sa kanyang cellphone ay nahalata ni Hana na mukhang gaya niya may naiisip rin ito. Sinubukan ng dalagang tawagan muli si Elmer habang si Apollo umupo, tumayo at nagpalakad-lakad pa sa silid. Sa hula niya ay may sarili rin na problema. Sinubukan niya ulit na tawagan si Elmer. Nakahinga siya ng maluwag na magring ng kabilang linya subalit wala namang sumagot. Inulit ni Hana ang tawag. Sa ikatlong subok ay may tumanggap na ng tawag niya. Nabosesa ni Hana ang kaibigan, paus ito at mukhang kagigising lang. El, ako to. Hana? Bulalas nito. Sa boses ay tila tuluyang nagising pagkarinig sa boses niya. Ikaw yan, kamusta ka na? Okay ka ba? Nasaan ka ngayon? Sunod-sunod ang tanong ni Elmer, nasa boses ang pag-aalala. Ligtas ako, huwag kang mag-alala. Nasa Maynila pa rin ako, ikaw. Mag-iingat ka ha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag napahamak ka dahil sa ginawa mo pagtulong sa akin. Kaya kong sarili ko, huwag mo ko alalahanin. Sanay ako sa ganitong buhay na patagot-tagot lagi may tinatakasan. Ikaw ang inaalala ko. Hindi ka sanay sa gulo ng Maynila. Salamat na lang at hindi mo pa naisip magbiyahe pa uwi sa atin. Kung nagkataon, baka nabaliwala lang pagtakas mo. Malakas ako sa itaas. Ano yung pinagana lang usapan para hindi na mag-alala pa ang kaibigan. Hindi niya ako pababayaan kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Ang kaligtasan mo lang iisipin mo, El. May pera ka pa ba? Hindi sapat ang binigay ko kung magtatagal ka pa rito. Magkita tayo. Dito ka na sa lugar ko. Ako nang bahala sa sarili ko. Putol niya. Mas malakas ako kaysa sa akala mo kaya kakayanin ko to, El.
Sobra-sobra nang naitulong mo sa akin. Tama na yun. Iisipin mo pa ako kapag magkasama tayo. Isa pa, mas magandang magkahiwalay tayo para kapag minalas ang isa sa atin at nahuli ng aliporis ni Mami, may isa pang magliligtas. Mas mahirap kung sabay tayong mahuhuli. Pero Hana, kaya ko na to, El. Mabuti pa isipin mo kung paano natin wawasakin ang putikang yun. Total, umalis ka na. Bakit hindi pa natin itip sa otoridad ang tungkol sa neon place? Na-front lang nilang music and lights na maraming minor de edad ang nakakulong doon para naman makalayan ng mga minor nakakulong sa neon at hindi gustong ginagawa. Ilan na rin ang nagtangka pero may kapit si Mami Hana. May nagtitip sa kanya kaya bago pa man dumating ang mga parak, malinis ng lugar. Huminga ito ng malalim. Pero kay Miriam, may plano ako. Sigurado ko marami pa siya mabibiktimang tulad mo, kaya kailangan maputol ng racket niya. Sige, kung ano man ang plano mong yan, mag-iingat ka. Magkita tayo sa atin kapag okay ng lahat. Oo naman, tulad ng pangako ko. Teka, pwede ba kitang tawagan sa number na to? Kanino nga pala cellphone ang gamit mo? Siya bang kasama mo? Sa isang kaibigan, hiniram ko lang. Ako na lang tatawag sa UL. Kaibigan? Sino siya? Wala ka namang kakilala sa Maynila, Hana. Good Samaritan, putol niya. Driver ng maling taxing nasakyan ko, El. Nagangat si Hana ng tingin na maramdamang naupo sa tabi niya si Apollo. Sigurado ka bang ligtas kang kasama yan? Susunduin kita anumang oras, Hana. Sabihin mo lang. Ligtas ako, El. Agap ni Hana. Salamat sa pag-aalala at sa lahat ng tulong mo. Huwag mo na akong isipin. Galingan mong pagtatago. Hindi kita mapapatawad kapag napahamak ka. Narinig niyang tumawa ng magaan si Elmer. Ako pa, wala to. Ikaw ngang inaalala ko pero dahil sinabi mo yan, mapapanatag na ako. Tumawag ka kapag kailangan mo ng tulong. Gagawin ko yan. Sige, ako nang bahala kay Miriam. Mag-iingat ka. Huwag kang basta magtitiwala sa mga taong nakikilala mo, Hana. Tatandaan ko yan. Salamat. Tinapos na niya ang tawag. Sumandal siya sa pwesto tuminga ng malalim. Inabot niya kay Apollo ang gadget. Salamat. At mari niya ipinikit ang mga mata niya. Hulog ka talaga ng langit, Apollo. Tama lang palang tinanggap kong alok mo. Kung hindi ko ginawa yun, baka nahuli na ako ng mga aliporis ni Mami sa terminal ng bus. Ang balak naman talaga niya sumakay ng bus pauwi ng Camarines Sur kinabukasan. Pero dahil sa alok ni Apollo, ay hindi siya natuloy at yun ang nagligtas sa kanya. May dahilan nga sigurong lahat na nangyari sa buhay ng bawat tao. Nahulog man siya sa isang masamang sitwasyon, sa loob na isang linggo'y nakalaya rin siya ng ligtas. May ituturing na isang blessing aksidenteng pagtatagpo nila ni Apollo. Ngumiti lang si Apollo bilang tugon. How is he? Ligtas rin ba siya? Si Elmer ang tinutukoy nito. Tumango si Hana. Gusto nga niya akong sundiin na lang ako. Don't leave. Napamaang si Hana kay Apollo nang hinawakan na lang itong balikat niya at matiim siyang tinitigan sa mga mata. No, maring sabi nito, you'll stay with me. We had a deal, Hana. Pumayag ka, diba? May ilang araw sa usapan natin, hindi ka pwede umalis ngayon. Napakurap-kurap ang dalaga. Hindi pa naman talaga ako aalis. Nagtaka siya sa kilos ni Apollo. Tatapusin ko usapan natin, Apollo. Tila natauhan naman ang lalaki. Unti-unting lumuwag ang hawak nito sa kanya. Good, binitawan na siya nito. Akala ko, iiwan mo na lang ako ng ganun na lang. Sa sitwasyon namin ngayon ni El, mas ligtas kung nakakulong lang ako dito sa kwarto mo. Wala sa mga aliporis ni Mami mag-iisip na nasa isa kong ganitong lugar. Hindi din kasi ako pwedeng sumama kay El. Mas mahirap kung sabay pa kaming mahuli. Sigurado may mga galamay din si Mami sa airport. Naisip ko pa naman hindi ka alis dahil gusto mong samahan ako. Kasama na rin yun, ano ka ba? Agap niya tagad namang napansin na walang aliwala sa mukha ni Apollo. Pati yung bayad mo, yung therapy seat at iba pang magandang bagay na naranasan ko, kasama ka lahat doon. Kasama sa dahilan kung bakit hindi kita basta-basta iiwan lang. Nginitian niya ito nang magtama ang mga mata nila. Hihintayin ko mabuo yung therapy seat bago kita iwan, Apollo. Pangako yan. Ilang segundo nakatitig lang ang lalaki sa mga mata niya. Si Hana naman ay parang saglit na ng hipnotismo. Hindi niya magawang bawiin ang tingin. Naputo lang ang tila spell na sumakop sa kanila na mag-ring ang cellphone ni Apollo. Si Cristel, sabi nito matapos ipati ng gadget. Hindi mo pa rin sasagutin? Nagkausap na kami. Nasabi ko nung dapat kong sabihin na hindi na ako magde-design para sa kanya, kaya wag na niya akong tatawagan. Napatitig siya rito. Nasabi mo yon?
Tumango si Apollo. Sinabi ko may ibang babae na akong gagawa ng love seat. Anong sabi niya? Tinapos ko ng tawag. Wow, success! Sumuntok pa siya sa ere. Kung umakyat ka sa hagdan, nakadalawang baitang ka na. Ituloy mo lang yan. Sumandal na rin si Apollo sa backseat ng couch at pumikit. Hana, nakapikit pa rin ang lalaki nang bumaling siya. Yung sinabi mong iiwan mo lang ako kapag nabuo ko ng therapy seat. Totoo yun? Siyempre, kailangan ko ng bayad mo eh. Seryosong sagot. Saglit na natahimik ang dalaga na patitig lang sa mukha ni Apollo. Totoo, gusto ko may magawa rin ako para sa'yo. Bago tayo maghiwalay, katahimikan. Aalis na ako sa mga susunod na oras, sasama ka ba? Napatuwid siya ng upo. 2 beses na napalunok. Aalis ka na dito? Ngayon na kagad pero... Bakit? Teka, akala ko 10 days ang vacation mo. Bakit aalis ka na? Sana siya pupunta kapag umalis na si Apollo. Bakit ngayon pang hindi siya basta-basta makakauwi sa kanila? Kung magpapasundo siya kay Elmer ay mas malaki ang chance na mapapahamak silang parehas. Mag-iiba lang ako ng lugar, sagot ni Apollo. Yun ang iniisip ko kanina pa pagkatapos namin mag-usap ni Dad. May ginawa kasi si Mommy. Anong ginawa ng Mommy mo? Hindi talaga siya naniniwalang hindi kami magkikita ni Cristel. Umalis siya ng Cebu para magpunta sa rest house ng kapatid ni Dad. Tila nahihirapang napahagod dito sa batok. Alam ni Mommy na tatawagan ako ni Dad para utusang sundan siya at samahan. Pareho kami hindi pabor ni Dad na nagbakasyong mag-isa si Mommy. Diabetic yun. May mga pagkakataon na nahihilo siya at nanghihina. Hindi siya dapat na nag-iisa. Teka lang sandali, medyo nalilito ako. Nasabi ni Hana. Asan si Cristel at ang Mommy mo? Paluwas ng Maynila si Cristel. Iniisip ni Mommy na akong pupuntahan niya kaya umalis din siya kahit na hindi pumayag si Dad. Saan nagpunta? Sa lugar na pupuntahan natin kung sasama ka pa rin sa akin. Kailangan kong sundan si Mommy sa rest house ni na Tito Zer. Saan ang rest house ng tito mo? Polosa. Polosa? 5 hours away from Manila. Tahimik na bayan yun na mas pinupuntahan ng mga religious people tuwing Holy Week. Kung may mga prayer mountain na pinupuntahan ng mga naghahanap ng tahimik na lugar para manalangin, ang Polosa naman ang parang prayer town. Talaga, may ganong lugar na malapit sa Maynila? Tumango si Apollo. Sasamahan mo pa rin ba ako? Ilang segundong tinitigan lang ni Hana ang lalaki. Gusto niyang mabasa sa mga mata nito kung gusto pa rin ba nitong makasama siya. Gusto mo bang sumama ako? Anong sasabihin mo sa Mommy mo? Gusto niyang ilayo ka kay Cristel tapos bubulaga ka doon na may kasamang babaeng binabayaran mo para samahan ka? Baka matake sa puso siya kang Mommy mo, Apollo. Hindi mangyayari yun. Putol nito. On the contrary, mas mapapanatag siya. Mas mapapanatag? Napapailing na ulit niya. May ina bang mapapanatag matapos malamang nagtatapon ng perang anak para samahan lang ng isang babaeng hindi nito talaga kilala? Trust me, Hana. Napatango na lang siya. Ngayon pa bakit ay hindi pagkakatiwalaan? Ang nasabi na lang niya. Parang sinasadya naman ang pagkakataon na gusto niya ang lugar na pupuntahan nila. Sige, sasama ako, Apollo. Nagliwanag ang mukha nito. Sa pagkagulat ni Hana ay bigla na lang nitong hinilang baraso niya. Yakap na siya nito ng mahigpit bago pa man nakahuma ang dalaga. Thank you, anas nito. Thank you, Hana. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang therapy seat kung wala ka. Kaya wag mo na akong iwan. Hinigpitan pa ni Apollo ang yakap. Natagpuan ni Hana ang sariling pumikit at nagpaubaya. Halos hindi napansin ni Hana ang 5 oras nilang biyahe ni Apollo. May mga inayos pa ito kaninang umaga, kaya lunchtime na sila nakapag-check out sa hotel. Ang kotse pa rin na kaibigan nitong gamit nila. Napansin niya magaan ang mood ni Apollo habang nasa biyahe sila. Buhay na buhay ang kwentuhan nila. Gusto niyang makita ng Polosa kaya na-excite siya habang palapit sila sa lugar. Hindi niya namalayan ng oras. Masarap talagang kausap si Apollo. Nawawala sa oras ang atensyon niya. Nakarating sila sa Polosa na hindi man lang namalaya ni Hana. Eto na ba yun? Paniniyak niya matapos sabihin ni Apollo na pumapasok na sila sa bayan. Hindi nalalayo sa bayan nilang lugar liban sa napansin niyang tila kakaibang katahimikan. Malinis na malinis din ang kalsadang dinaraanan nila. Sa tingin niya ay alagan ng mga mamamayan pati ang kalye kaya walang nagkalat na dumi. Tumango si Apollo. Alam mo kung ano maganda sa Polosa?
Ang unang-una naghihintay sa mga bakasyonista yan. Lahat ng pumapasok na bisita dito munang unang stop. Nakangiti niluko nitong sasakyan sa tinutukoy. Ang simbahan ng Polosa. Tinuloy ni Apollo sa espasyo sa harap ng simbahan ang sasakyan. Pinatay kagad nitong makina ng sasakyan at mabilis na umibis. Hindi na hinintay ni Hana na ipagbukas siya ng pinto. Lumabas na rin siya. Sigurado ko magugustuhan mo dito, sabi ni Apollo. Hinawakan ng kamay niya at hinila siya papasok sa nakabukas na gate ng simbahan. Gumanti siya ng hawak sa kamay nito. Nakakasanay na niyang gesture na yon. Kinakabahan siya sa nararamdaman pero hinayaan na lang ng dalagang sarili. Maraming magandang katangian si Apollo ang napapansin na rin ni Hana. Masamang senyalis yun. Hindi niya ito maaring gustuhin ng higit sa isang kaibigan sa maraming dahilan. Iniisip na lang niyang napakaikli lang ng mga natitirang araw kaya walang siyang dapat ikatakot. Hindi naman siya mahuhulog dito sa loob lang ng 10 araw kaya walang siyang dapat ipag-alala. Hindi nga ba? Ipinilig niyang ulo para iwaglit ang isipin yon. Sabay lang ang pagtigil nila ni Apollo na salubungin sila ng 2 batang babae pagdating nila sa mismong tapat ng bukas na pinto ng simbahan. Nakasuot ng puting bestidang mga ito at may hawak na kwintas na gawa sa puting bulaklak. Sa hula niya 7 hanggang 9 na taon ng edad ng mga bata. Welcome po sa inyo, sabay na sabi ng 2 parehong nakangiti. Ako po si Nina at siya po si Asya, sabi ng mas matangkad sa 2. Maligayang pagdating sa Polosa, God bless you po, sabi naman ng mas bata, si Asya ayon sa kasama nito. Maraming salamat Angels, nakangiting sabi ni Apollo at yumuko. Isinuot ni Asya ritong kwintas na bulaklak. Tiningnan siya ni Nina na parang nag-aalangan dahil hindi siya tumitinag. Akin yan? Paniniyak niyang nakangiti. Ngiting-ngiting tumango si Nina. Yumuko siya para maisot nito sa kanya ang kwintas. Salamat! Natouch siya sa pagsalubong ng 2 sa kanila. Parang anghel talagang mga ito. Nakangiti nagpaalam ito pagkatapos at naunang bumalik sa loob ng simbahan. Napansin niya sa isang sulok ng simbahan ng pwestong pinanggalingan ng 2 bata. May mesa kung saan naroon ang mga kwintas ng bulaklak at puting mga kandila. Sa gitna ng mesa ay donation box. Walang bayad tong kwintas? Pabulong na tanong niya kay Apollo. Habang marahan ang mga hakbang nila papasok ng simbahan. Wala. Bulong din na sagot nito. Paglabas natin mamaya, bibigyan nila tayo ng white candles na sisindihan natin doon. Tukoy nito sa side ng simbahan kung saan naroon ang mga nakasinding puting kandila. Kasabay ng pagsisindi ng kandilang prayer request natin kay God. Tapos kung gusto nating mag-iwan ng donation, mag-iwan tayo sa donation box, kung hindi naman okay lang. Sa funds ng simbahan na pupuntang lahat ng donations na ginagamit sa iba't ibang projects. Yung mga batang nandito, hindi tatanggap ng perang mga yan kahit pilitin natin. Ganun sila dito. Wow! Nausal niya. Yeah, wow. Sangayon naman ito. Hindi mo ba napansin na walang vendors? Bawal kasi magbenta dito at lalo na mga religious items. Namimigay ang simbahan ng free rosaries pero every Sunday morning lang pagkatapos ng mass. Ang ganda naman dito, humahangong nausal niya. Lagi ka bang nagpupunta dito? Kapag nataon na Holy Week at nasa Pilipinas kami ni Dad, sinasamahan namin si Mommy dito. Huli kong punta was 2 years ago. Last year kasi may business trip ako abroad. Ah, kaya pala sanay na sanay ka sa mga bata. Ngumiti si Apollo at giniya na siya paupo. Magkasunod silang lumuhod at nanalangin ng tahimik. Pagkatapos nilang magdasal ay hinawakan ulit itong kamay niya at giniya siya sa pwesto ng mga bata. May kasama pala mga bata na sa hula niya naglilingkod din sa simbahan. Isang babaeng may edad na. Ang babaeng nag-abot sa kanila ng 2 puting kandila. Nagpasalamat si Apollo at binigay sa kanyang isa. Naglabas ng wallet ang lalaki at naghagip ng mata niyang 2,000 inihulog nito sa donation box. Giniya siya ni Apollo sa side door at lumabas sila doon para sindihan ang mga kandila. Hindi siya humiling ng kahit ano sa Diyos matapos niyang sindihan ng kandila. Nagpasalamat lang siya ng buong puso. Palabas na sila ng simbahan nang biglang may naisip si Hana. Tumigil siya sa paghakbang. May kamera ang cellphone mo, hindi ba? Yes, why? Hindi bawal mag-picture dito? Hindi. Pa-picture, bulalas niya. Napangiti si Apollo. iPad na lang ang gamitin natin, kukunin ko. Patakbong bumalik si Apollo sa kotse, naghanap naman kaagad ang mga mata niya ng magandang background view.
Pagbalik ni Apollo sa tabi ni Hana, inutusan niya kagad ang lalaki na kunan siya ng litrato. Gusto ko yung kuhang front view ng simbahan. Hiling pa niya. Lumayo si Apollo ng ilang metro para sundin ang gusto niya. Tiningnan niya kagad ang kuha pagkatapos. Ang ganda. Souvenir ko yan ha? Sure, ipiprint ko. Isa pa, malapit naman. Hinawakan ni Hana ang kwintas niyang bulaklak at ngumiti ng matamis. Saan pa? Okay na yun. Yung simbahan lang talagang gusto kong maalala. Tara? How about me? Hindi mo ko gustong maalala? Naudlot ang paghakbang ni Hana pabalik sa sasakyan. Nilingon niya si Apollo. Dito ka sa tabi ko, utos nito. Napangiting bumalik siya sa tabi ni Apollo. Sunod-sunod ang kuha nito ng pictures ng mga sumunod na sandali. Larawan nilang dalawa sa iba't ibang angle at napansin niyang pareho silang ngiti-ngiti. Ang dami nun ha, komento ni Hana nang pabalik na sila sa kotse. Hindi pa ba naman kita maalala nun? Ewan ko na lang. Isa lang ang souvenir mo sa mga shots na yun. Bakit isa lang? Akin lahat. Sagot ito bago na po sa driver's seat. Naudlot naman ang pagbukas niya sa passenger seat. Pinigil niya malapad na pagngiti. Itatago dito mga pictures nila? Hana? Bigla niyang binuksan ang pinto at nagpanggap na kalmado kahit ang toto'y nagpipigil lang siyang tumili sa kilig. Inabot ito sa kanyang iPad. Hawakan mo muna. Binuhay na ni Apollo makina na sasakyan. In 15 minutes, nasa rest house na tayo. May gusto akong sabihin na hindi ko sinabi sa'yo kanina. Natakot akong baka hindi ka sumama kapag binanggit ko. Napatitig siya rito. Ano yun? Sabi ko kanina, mas mapapanatag si Mami kapag nakita ka niya. Sinabi mo nga yun. Ang totoo, duda ako doon pero sabi mo magtiwala ako sa'yo kaya sumama ako. Tulungan mo kong ipanatag ang loob niya. Anong gusto mong gawin ko para sa kanya? Huminga ng malalim si Apollo bago diretsong tumitig sa mga mata niya. Magpanggap kang girlfriend ko. Pagkatapos masyak ni Hana sa pasabog ni Apollo, ay namayani sa loob ng sasakyan ng mahabang katahimikan. Pareho silang nakatutok lang sa harapan ng tingin. Hindi na rin umimik ang lalaki na parang hinihintay siyang magsalita. Mayami ay napa-exhale ito. Hana, I know it's too much. Hindi tamang magsinungaling ka sa mami mo, Apollo. Agap ni Hana. Bakit hindi mo na lang sabihin sa kanya na sinusubukan mo ng mag-move on, na hindi ka na nakikipag-usap kay Cristel? Hindi natin kailangan magpanggap. Hindi siya maniniwala. Bakit? Nasira kong pangako ko kay Mommy. Kasunod ang paghinga ng malalim. Sa ginawa ko, hindi na siya naniniwala sa akin. Lagi na siyang nagdududa. Ganon si Mommy pagdating sa promises. Sa maraming taon na nagsama sila ni Dad, wala pang pinangako si Dad na hindi niya tinupad. Bihira lang siyang mangako kay Mommy at ang bawat pangako tinutupad niya. Kaya buong-buong tiwala ni Mommy sa salita niya. Nabanggit nga ni Apollo ang pinangako ng ina na hindi ito natupad. Si Cristel na naman ang dahilan. Hana, ganito yun. Ang gusto ko mangyari, si Mommy mag-assume na may relasyon nga tayo. In that way, siya na rin mismo mag-iisip na okay na ako. Hindi na siya mag-aalala. Napasandal siya sa upuan. Hindi ako artista, Apollo. Gustuhin ko mang tulungan ka. Wala ka namang ibang gagawin. Just let me get close to you. Hindi ka tatakbo pag lumapit ako. Hindi ka iiwas sa hawak ko. Hindi ka papalago sisigaw pag niyakap kita. Ganun lang. Okay na tayo. At kapag nagtanong siya tungkol sa akin, sa pamilya ko, o kung paano tayo nagkakilala at kailan naging tayo, mag-iimbento ako ng sagot, paano kung tanungin ka rin niya at magkaibang sagot natin? Hindi yan. Sigurado ka? Kilala ko si Mami. Kung hindi kita pinakilalang girlfriend, hindi siya magtatanong. Mas magpo-focus siyang obserbahan ang kilos natin. Sa oras na mapansin niyang may kakaiba sa pagitan natin, sa akin siya unang magtatanong, ako nang bahala sa mga isasagot ko. Kung hindi nga naman siya ipapakilalang girlfriend, hindi sila magsisinungaling. Ang gustong mangyari ni Apollo ay paniwalain ng mami nito na may relasyon sila. Kikilo sila bilang magkarelasyon nang sa ganon, ayun ngang isipin ng ina ni Apollo. Kapag nagtanong siya sa'yo, sabihin mong totoo. Hindi mo kailangan mag-imbento ng kasinungalingan. Hindi pa rin siya nagsalita. Hindi alam ni Hana kung pagbibigyan niya si Apollo o hindi. Ready ka na? Kinabahan siya lalo, napahagod ang dalaga sa dibdib. Gusto niyang hampasin si Apollo nang tumawa pa ito pagkatapos siyang pakatitigan. Natatakot ka ba? Tila naaliw pa ito na hindi na siya panatag. Wala akong masamang gagawin, Hana. Kung makahagod ka naman sa dibdib parang ngumisip pa to. Hindi na tuloy napigil ni Hana ang sarili. Hinampas niya si Apollo, lalong tumawang lalaki. Sa huling natawa na rin lang siya.
Nakakanerbiyos ang pinaplano mong kalokohan. Singhal niya ng pinausad na nitong sasakyan. At nagagawa mo pang tumawa. Ikaw Inirapan niyang lalaki. Plano mo yan, Apollo. Kapag pumalpak ako, wag mo akong sisisihin. Hindi ka papalpak. Nakakatiyak na sabi nito. Wala ka namang gagawin kung hindi kumalma lang. Okay na tayo. Yun nga eksaktong problema. Kaya ba niyang kumalma sa gitna ng pagpapanggap nito? Kaya niyang hindi magpa-apekto sa hawak ni Apollo? Maaring oo, pero paano niyakap at paano kung masanay siya at madala siya sa drama nila? Mariin siyang napapikit at napaungol, maya-maya. Apollo, napadilat si Hana nang biglang tinakpan ni Apollo ang preno ng kotse na paayos siya ng upo. May tumawid ba? Pagtataka niya, lumunok si Apollo kasunod ng marahang pag-iling. Wala, bumalik ulit ang sasakyan sa lane at mas mabagal ng takbo nila. Akala ko lang meron, sorry. Mali ang naisip ni Hana na may hirapan siyang sabayan ng pagpapanggap ni Apollo sa harap ng ina nito. Tama ang lalaki na maging kalmado lang siya at magpaubaya lang sa bawat gagawin nito ay okay na sila. Sa unang 2 araw ng dalaga sa Pulosa ay ginugol nila ang maghapon sa labas. Una, sinamahan nila ni Apollo ang ina nito na maglibot sa bayan at mamili ng mga handmade crafts na produkto sa lugar. Tsinelas, bags at basket ang binili ni Mrs. De Villar na Tita Frida na lang daw ang itawag niya. Sa kwento ni Apollo, ipapamigay lang daw ng mami nitong mga iyon sa mga kasambahay at mga paboritong trabahante. Nagmasid lang siya sa usapan ng mag-ina at paminsan-minsang argumentong nagtatapos naman sa lambingan. Kapansin-pansin na malapit sa isa't isa ang dalawa. Namiss niya tuloy ang biglang pamilya habang pinagmamasdan ng mga ito. Sa pagpapanggap naman nila ni Apollo, hindi nagkaroon ng problema si Hana. Nagpaubaya lang siya sa pagpapakita ni Apollo ng pagmamahal. Hindi naman sumusobra kaya napapanatag na rin siyang lagi silang magkalapit. Hindi na rin niya pinansin na halos hindi na siya nito binibitawan tuwing magkakalapit sila. Naroon man o wala ang ina nito. Iniisip na lang ng dalaga na sinasanay siya ni Apollo nang sa ganun hindi mahalata ng ina nito na wala talagang namamagitan sa kanilang dalawa. Kahapon naman ay nagpunta sila sa dinarayang groto sa lugar. Nagkwento si Apollo tungkol sa milagrosang berhen na sinasadya raw hindi lang ng mga lokal, pati na rin ng mga turista na napapasyal sa Pulosa. Inakyat nila ang mahigit 200 baitang patungo sa tuktok. Tumanggi siya sa pag-alalay ni Apollo. Ipinilit niyang ina nitong dapat na alalayan. Sanay siya magpabalik-balik kahit sa bundok pa, kaya walang kaso sa kanya ang pag-akyat. Nahalata ni Hana na natuwa ang mami ni Apollo na hindi umalis ang lalaki sa tabi nito sa buong oras na umakyat sila hanggang sa nakababa na. Na-enjoy din niya ang ilang minutong pananatili nila sa tuktok para manalangin. Pagkababa nila ay sakalang lumapit si Apollo para tuyuin ang pawis niya. Hindi napigilan ni Hana ang kinikilig ng ngiti. Pagdating sa bahay ay saka niya naramdaman ng pagod. Ibinagsak na lang niya sarili sa kama. Nakarinig siya ng katok sa pinto. Hana, nagangat siya ng mukha. Nakasilip si Apollo sa nakaawang na pinto. May gagawin pa ba tayo? Hindi niya napigilan ng paghikab. Antok ka na kaya bukas na lang. Lumapit si Apollo at naupo sa tabi niya. Dito na muna ako, okay lang? Ngumiti lang siya bilang tugon. Hindi na napigilan ni Hana ang antok. Sige bukas. Napapikit na siya, hindi na malabanan ng antok. Naramdaman niya maingat na haplos ng palad ni Apollo sa kanyang buhok. Nagtagal yun sa pisngi niya. Masyado nang inaantok si Hana para dumilat pa at hanapin sa paligid ang mami nito na siguro nagmamasid sa kanila kaya ginagawa ni Apollo. Nagpaubaya na lang siya. Matulog ka na. Apollo, halos wala ng tunog na usal niya bago siya tuluyang nakatulog. Apollo, iho! Humintong kamay ni Apollo na humahaplos sa paring sa buhok ni Hana kahit na mahimbing ng babae. Hindi na niya namalayan kung gaano katagal na siyang naroon sa silid. Patuloy siya sa paghaplos sa buhok nito at paminsan-minsang lumilipat ang palad niya sa pisngi ni Hana. Ang mga mata niya ay nasa mukha lang ng dalaga na mahabang sandaling lumipas. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman tila init sa dibdib habang ginagawa niya yon habang nakatitig siya kay Hana. Kanina pa dapat lumabas ng silid si Apollo pero hindi niya pilit ang sarili. Hindi niya namalayan maging ang paglipas ng oras. Mami, napatingin si Apollo sa wristwatch na suot ng malingunan sa pintuan ng ina. Sa kanya lang naalala hindi niya nga pala nailapat ang pinto. Midnight na ma'am, bakit gising ka pa? Humayos siya ng upo. Hinumutan si Hana bago umalis sa kama at nilapitan ng ina.
Ikaw, bakit gising ka pa? Balik ng ina sa kanya pero ang mga matay nakatuon kay Hana. Gusto mo bang samahan kita sa room mo, ma'am? Inakbayan niya ito't payakap na giniya palabas ng silid. Lagi mo na lang akong inaaway. Namiss ko tuloy ang maglambing. Tumigil ka, Apollo. Saway ng ina habang palayo sila sa silid ni Hana. Ganyan na ganyan ka kapag may ginagawang kasalanan. Parehong-pareho kayo ng daddy mo. Nakairap ang ina pero ngiti-ngiti namang tinanggap ang yakap niya. Come on, ma'am. Bati na tayo. Pinutol ko ng vacation ko, di ba? I'm here now. Kayong pinili kong samahan. Nanahimik ito. Ilang segundong lumipas bago huminga ng malalim at huminto sa paghakbang. Nasa tapat na sila ng pito ng silid nito. Hinarap siya ng ina. Mahabang sandaling pinagmasdan ang buong mukha niya. Bakit, ma'am? Gumiti ito kasi na din naramdaman niyang nasa mukha na niyang kamay palad. Kitang-kita ni Apollo mamasa-masang mata nito habang nakatitig sa kanya. Bigla siyang nag-alala. Ma'am, I'm just happy, son. Akala ko hindi ko na makikita pang dating mga ngiti mo. Mami naman, aniya sa tonong sinasaway ang pagsisimula nito ng drama. Hahaba na naman yan, no? Tama na, ayoko na makinig. Go to bed, ma'am. Apollo, protesta nito pero walang nagawa nang alalayan niya patungo sa kama nito. Ngumisi siya. Good night, beautiful. Hinagkat niyang ina sa noo at kinumutan. Naglakad na si Apollo palabas ng silid. I should take her. Mababang sabi ng ina na patigil sa kanya sa tapat ng pinto. Siya lang palang kailangan mo para maging okay ang lahat, Apollo. Marahang nilingon niya ito. Napakunot noo siya. Think who? Hana. Hindi mapigilan ni Apollo ang pangngiti. Nangyayari ng gusto niyang mangyari. Iniisip na talaga ng ina na may relasyon sila ni Hana. Tinuro nitong dresser. Tingnan mo sarili mo, Apollo. Sabi nitong nakangiti. Makikita mo may nag-iiba sa'yo, son. Napatingin si Apollo sa salamin. May nag-iba sa kanya? Tinitigan niyang sariling refleksyon. May nagbago nga ba sa kanya bukod sa mas gwapo daw siya ayon kay Hana? Napangising kumamot siya sa batok. Si Hana nakita sa isip na pailing naman ng ina. Alam ni Apollo ng daddy niyang nakikita nito sa kanya tuwing ginagawa niya yun. Mas gwapo ba ako ngayon, ma'am? Napangiti ang ina. You're falling in love? Silly? Napatitig siya rito. Unti-unting nawala ang ngiti. Mahinang siniko ni Hana si Apollo sa tagiliran. Itigil mo yan, ani ang nakatingin pa rin sa isang direksyon kung saan pareho silang nakatanaw. Papalubog ng araw ng sandaling iyon, magkatabi silang nakaupo sa pantay na damo sa garden. Kinakabahan na ako sa ginagawa mo, Apollo, ha? Kanina pa kasi niya nararamdaman pa na yung titing nito sa kanya. Mas gusto niya nagsasalita si Apollo at nag-uusap sila kaysa ganung tahimik ito at paulit-ulit na bumabalik sa kanyang mga mata. Nahuli niyang pangngiti nito. Hinuhulaan ko lang ang iniisip mo. Kanina ka pa eh. Kanina ko pa hinuhulaan ang iniisip mo. Naramdaman ni Hana ang ginagap nitong kamay niya. Gusto mong sumayaw? Ha? Si Mami nasa terrace ng room niya. Pasimple niyang sinulyapan ang tinutukoy nito. Naroon ngang ina ni Apollo at nakamasid sa kanila. Sayaw tayo. Bago pa man siya nakakilos ay tumayo na si Apollo at sinama siya. Wala sa loob nga, napasunod lang si Hana. Para lang naman yun sa palabas nila kaya wala siyang dapat isipin. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit kailangan pa siyang titigan nito ng matagal. Pigil na pigil niyang mapalunok, abnormal ng pintig ng puso niya. Hiling ng dalaga na sana hindi yun naririnig ni Apollo. Ready? Napalunok lang siya. Nagwala na ng tuluyan ng puso niya nang marahang umiti si Apollo. Natetense ka na naman. Puna nito na kung hindi lang masuyong ngiti ay hinahampas na niya. Relax. Si Apollo dahan-dahang niyakap siya. Naistatwa si Hana sa loob ng yakap nito. Mahabang katahimikan ang dumaan sa pagitan nila. Ang maingat na haplos lang ng palad ni Apollo sa likod niya ang nararamdaman ng dalaga. Pilit man niya itanggi sa sarili, iba talagang pakiramdam na hatid sa kanya ng yakap nito. Napapikit siya. Natagpuan ni Hana ang sariling tinutugon ang yakap ni Apollo. Naramdaman niya paghinga nito ng malalim. Maya-may marahan ng gumalaw at napadilat siya. Isinasayaw nga siya nito habang magkayakap sila. Ibinaon ni Apollo mukha sa buhok niya. Hindi maipaliwanag ni Hana ang kakaibang init ang lumulukob sa kanyang dibdib. I've been so alone all my life. I couldn't give my heart to anyone. Hiding in myself was a man who needed to be held like everyone. Napangiti si Hana sa pagkanta ni Apollo. Pamilyar sa kanyang kantang iyon dahil sa bayaw na musikero. Laging gitarang hawak nun at sinasabayan lagi ng ate Rose niya tuwing nagbobonding ang mga ito habang pinapatulog ang panganay na anak.
Ang kantang yun ang laging tinutugtog ng bayaw niya sa gitara. Hindi man gusto ni Hana ay unti-unti na siyang nilalamon ng eksena. Kung paano nagawang perpekto ni Apollo ang eksenang iyon, sa kabila ng katotohanan ng pagpapanggap lamang ang lahat ay hindi niya alam. Kung sana totoo na lang na hindi tama tinatakbo ng isip niya. Walang totoo sa namamagitan sa kanila ni Apollo, kaya hindi siya dapat magpadala. Naramdaman niyang hinahaplos nitong buhok niya. Nang mga sumunod na sandali, sabay na silang kumakanta habang marahang nagsasayaw hanggang huminto na sila sa paggalaw at kapwa tahimik na ay hindi pa rin nagbagong higpit ng yakap nito sa kanya. Papadilim na Apollo, hindi ito umimik. Hindi pa ba tayo papasok? Gusto mo bang pumasok na tayo? Siya naman ang hindi umimik. Paano ba niya sasabihin kay Apollo na gusto niyang huminto na lang ang oras ng sandaling iyon at manatili na lang silang magkayakap habang buhay? Naramdaman ni Hana ang bahagyang pagdistansya ni Apollo. Inakala niyang lalayo na ito pero ibang ginawa na lalaki. Ibinaba nitong mukha at sinakop ng halik ang mga labi niya. Parang huminto ang mundo ni Hana. At dito na po nagtatapos ang huling kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kwentong pag-ibig. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.